and she told me that he is volunteering to accompany Drew to my office the soonest possible time to shed light on this matter. Dahil nga syempre andun na social media, nagbabash na about what really happened. And well, that's why isiningit na natin ito na magpunta siya dito. And since a lot of our media friends were asking about this, binabuti natin na well, with the consent of ASEC Boca Uson, na nakadito na kayo, so once and for all, mapag-usapan or kung meron kayong questions regarding this matter. And so, this afternoon, ASEC Boca Uson arrived with Drew Olivar to my office to shed light on this matter, together with our the Chief of Regional, the Investigation Detective Management Office for appropriate investigation on this matter. So, well, just like what I've said, kukunan namin na Drew Olivar here is willing to give his side. We will get his statement regarding the matter, and based on the information that he has, we will verify some of the things that he will be giving us so that we can check kung titingnan natin kung merong violation on appropriate law regarding what he has done. Actually, ang nakikita natin kasi doon na pwedeng na-violate is yung Presidential Decree number 1727, which is declaring as unlawful the malicious dissemination of false information of the willful making of any threat concerning bomb, explosives, or any similar device or means of destruction, and imposing penalties therefore. Actually, this PD, it was enacted, it took effect in the year of 1980, October of 1980. And since then, I believe that 2014, merong proposal for its amendment na isinulong. Pero hindi naman ata siya na-realize pa. On this particular offense, if convicted or punished, the suspect will be vetted with imprisonment of not more than 5 years or a fine of not more than 40,000 or both, depending upon the discretion of the court that will define the penalty. So, kagaya na banggit ko, kukunan namin siya ng statement at titingnan natin kung merong violation. And if ever na may makakuha tayo ng reason or evidence that warrants the filing of case, referral case, so we will refer the appropriate case in violation of this to the office of the city prosecutor. Now, maybe we can ask Drew here kung bakit niya nabanggit or na-post sa media itong kanyang sinabi na yon tungkol sa sinasabi nating bomb threat. Drew? Ay, magandang tanghali po sa lahat. Nandito po ako para magpaliwanag sa issue po kahapon na nag-bomb joke daw ako or bomb scare yung host ko, nagbigay daw po ng takot. Pero para sabihin ko po sa inyong lahat na wala naman po akong intensyon na magbigay ng takot sa mga tao, sa mga Pilipino. Dahil una-una sa lahat, hindi lang naman po mga yellow, yung mga LP, yung mga nag-rally po kahapon. Meron din naman pong mga DDS na mga nag-rally din po at iniimbita din po ako. Yun lang po, ako ay nagbigay lang naman po ng post na mag-ingat po kayo, na parang binibigyan ko lang po sila ng parang tatay din po kasi ako na nagbibigay ng kung saan ako na mag-ingat ka anak, mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Kagaya din po sa mga DDS na mag-ingat din po kayo
sa pupunta ninyo dahil ito nga, yung close ko kahapon ay nakakatakot naman mag-rally sa EDSA kasi may kumakalat na baka maulit daw yung pagbomba kagaya ng Plaza Miranda. Kung ako sa inyo, hindi na ako pupunta. Ilan po, sinasagot ko lang naman po yung mga kaibigan ko din mga nag-i-invite na punta ka sa rally ng mga DDS, ganyan. So, sinabi ko, hindi ako makakapunta dahil nga natatakot din ako sa bomb threat. Alam naman po natin ngayon, dun sa Mindanao, puro po mga may mga bomba-bomba din po doon. Siguro 3 beses na rin po may mga bomb scare doon, tsaka may mga sumapit din yata, sir, no? Tapos, September 8 pa po, madami na po ang nababasa na kagaya din po ng post ko. So, yun din po. Kaya natakot din po ako na pumunta doon, na mag-rally, or yun. So, parang sa content po natin, pag pupunta po tayo ng kapag undas, pinag-iingat po natin na mag-ingat po sa biyahe. Kapag may bagyo, mag-ingat po tayo sa baha, sa mga malalakas na kwan. Parang, yun lang po ang concern ko at ang intention ko po para sa lahat na kahit magkakaiba kami ng mga pinapaniwalaan, yun pa rin, concern pa rin ako sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Yes, maybe at this point in time, pwede sigurong mahinga natin ng konting pahayag si Asek Mocha Uson. Kaya magandang hapon po. Nagpapasalamat po ako kay General Eliazar na kami po ay winelcome niya sa kanyang tanggapan. Kaya po ako nandito ay para samahan po si Drew Olivar. Dahil kahapon nga po ay lumabas sa balita na iimbestigahan na raw po ng NCRPO yung social media post ni Drew. At nagkataon naman po na si General Eliazar ay nakasama ko na rin po sa pagpunta sa Salam Compound para po i-check po yung sitwasyon ng mga drugista doon at yun po yung naging connection ko po kay General Eliazar. So yung sa Salam Compound, nakita ko po yung kanilang magandang nagawa doon na zero crime rate na po na dati namang hindi napapasukan ng mga common na tao yung Salam Compound na yon. So meron po akong numero ni Sir at sinamahan ko si Drew Olivar para magbigay linaw kung bakit po siya nag-post ng ganoon po sa social media. So, we can entertain questions regarding this matter. Ikaw Sir Henry, Sir, nabasa niyo na ba yung post ni Sir? Ito yung pinoward sa akin na kung tama o meron pa nadagdag. Yung nabanggit ko kanina, ay nakakatakot naman mag-rally sa EDSA kasi may kumakalat na baka maulit daw yung pagbomba kagaya ng Plaza Miranda. Kung ako sa inyo, hindi na ako pupunta. Sir, yung ganito, anong dating nun, sir? Kasi parang sa airport, pag sinabing, wag mong kalkalin yan, may bomba yan. Parang ganun ba ang dating, sir? Well, sa atin kasi, di ba, kaya every now and then, pag meron tayong mga unvalidated, kasi ako, I consider this unvalidated, kasi based on the information that we have, paulit-ulit niya ako tinatanong kung meron tayong mga validated reports na meron mga bomb threats. Well, binabalidate pa. So basically, wala naman talaga tayo nakikitang ganon. Even though nagbabantay tayo. So just like other information, mga information on threat, on commission of crime, like for example, yung mga modus ng carnapping o yung mga scheme na using cybercrime. So sa atin, pag may nare-receive tayong ganon, even though unvalidated pa, ang tendency ng netizen is ipasa sa iba. Na inisip pa nila, gusto na makatulong, hindi malaman. Not knowing na ito ay nagbibigay ng alarm. Ang dapat gawin dito, bago mo i-forward yung isang unvalidated report, is ipadala mo muna sa authority para silang mibigay ng action. Hindi yung naging fake news rampant daw yung sunod-sunod na robbery nito mga restaurant nito. Hindi naman totoo. Pero ang reason niya kaya forward para mag-ingat yung iba. It so happen na yung pag-forward ng mga yon is walang corresponding violation. Pero kasi ito is threat on bomb, which is, meron tayong PD 1727. Yun ang difference nun. Hindi ito threat on carnapping, hindi ito threat on other scheme, but threat on bomb, which is hindi dapat na ginagawa natin. Yun nga, sinasabi ko nga sa iba na
we should be responsible enough, not only on this particular particular information, pero yung kahit sa iba, huwag tayong basta-basta gamitin ng social media, mag-forward ng unvalidated reports. At ito nga, ay ganun din ang ginawa ni Drew. Well, we have to check kung indeed merong nakikita tayo na mga violation dito, then we can always, after getting his statement, kung gusto niya magbigay ng statement, then we can always prepare the necessary documentation and refer this case before the Office of the City Prosecutor for their assessment and evaluation. Questions po? Rex po, CNN Philippines. Para kay Drew, no, kung sakali nga na mapapatunayan nga na nag-violate tayo ng PD 1727, handa na ba tayong kung sakali man makulong dahil dito? Siguro, naman po, hindi ko masasagot yan. Siyempre, sino ba naman yung may gustong makulong? At may pamilya din akong kailangan ipaglaban din po. So, siguro, bahala na lang din po sa yung attorney ko po, lawyer ko po. Maraming salamat. Questions po? Okay. Yes, ma'am. General, meron po ba tayong, yung before itong mangyari yung rally kahapon, meron po ba tayong na-receive na information na katulad na na-receive ni Drew? You know, yung kasi mga information unvalidated, laging marami yan eh. Nasa social media, and then sinasabing this particular rally, gagaming destabilization, maraming tayo naririnig na ganon. And in fact, may nangyari naman talagang pagsabog sa Mindanao, sa Masbate. So, lahat ito ay nakahanda tayo. Kaya nga, ang lagi sinasabi natin is lagi tayo dapat nag-iingat at we encourage, kahit ating mga kababayan, na kung meron kayong suspicious na nakikitang lugar o nakakasalamuha, i-report nyo sa atin. But ang point kasi natin dito is, hindi dapat ang netizen ang mismo nagpapakalat sa cyberspace. It should be reported to us. Yun ang request namin. Hindi i-report, ilagay sa social media na pwede mag-create ng panakot. So, in this case, kaya nga atin sinabi na ito ay ating investigahan. Well, nakita natin, maaring may punto, maaring may reason, in good faith, pero just the same. Meron kasi tayong, sa ibang pagkakataon, magandang intensyon natin, pero hindi maganda naging resulta. So, yun ang ating gustong sabihin lagi sa ating mga kababayan, lalo na sa ating netizen, na gumagamit lagi ng social media sa halos araw-araw. Any more questions po? Magandang hapon po, Rodi UNTV sir. May data na po ba tayo kung may na-alarm o nag-cause ng takot yung post ni Mr. Olivar? Actually, wala naman. Well, doon sa ating hotline, SMS hotline, wala kaming nare-receive so far within my report sa ating PIO rin. It's just, well, Drew is naging controversial sa itong mga nakaraang araw. Kaya ang bilis na na-pick up ng media. But definitely, I believe that in social media, marami na rin mga reactions tungkol doon. But officially, mga complaint na nakarating sa amin at na-alarm tungkol doon, wala pa naman. Sam? Sir, tanong ko lang, considering na ginamit na platform is social media dito sa post ni Drew, hindi ba pasok to sa cybercrime? Yes, actually, pwede kasing pag ni-refer natin yung case, we can always refer PD 1727 in relation to ROA 10195, which is the anti-cybercrime law. Since the medium, information and communication technology is used in the commission of the alleged crime. Question? General, mga ilang araw bago nyo ma-determine kung mag-refer kayo ng kaso? Well, i-check natin. We have here our DMT. So, siguro after this, titingnan natin yung we'll ask for more information from Drew, and if he wants, kung gusto niya magbigay pa ng formal statement on this, dahil pwede namang hindi o pwedeng gusto niya magbigay.
So, in due time, madali naman to. As long as meron tayong basis, we can always refer this before the office of the city prosecutor. Yeah, probably within the week. Any questions po? Yes. Sir, material ba yung in good faith dito sa kaso ni Mr. Olival? Ba? Sa akin? Opo. Ano po yun? Kung material ba o crucial ba sa pag-determine nyo ng liability yung good faith sa part ni Mr. No, in the investigation or the file of the case, hindi natin masyadong binibigyan ng weight yun. Sa atin kasi yung elements, di ba? But just like what I've said, dadaan naman niya sa Office of the City Prosecutor to assess and evaluate all of these things. Questions po? Social media nagsasabi na parang you're giving undue special treatment ka na kay Drew kasi daw po parang yung iba kapag nag-post na ng gano'n bigla ka agad hinuhuli ka agad tapos saka ni investigation dito po ba meron po bang gano'n parang special treatment po ba? Una-una, hindi to special treatment. Yung hinuhuli ka agad, kung merong offense ka agad, kasi ito social media pagpapost, hindi man on the act, kumbaga, voluntary nga siyang pumunta dito di ba? Kahit sino, pwede nating imbestigahan to. At kung tutuusin nga natin, di ba, kayo mismo nagtatanong, anong action ang dapat gawin natin dito? Ito nga at iniimbestigahan agad natin. Kung ito ay pagpapalipas pa, pagpapatagalin pa, iisipin nyo, porke mga controversial mga personalities to, dinidali natin investigasyon. Pero ngayon, immediately, after that, when it was reported to us, ngayon, eto na, at iniimbestigahan agad natin. So, hindi totoo yun. Actually, sa atin, kung nakita naman natin, based on what we have done, wala tayong sinisino, whether mayaman o mahirap, ma-impluwensya o hindi. Pag nagkasala, lalo natin gusto ipakita sa ating mga kababayan na wala tayong sinisino dito sa pagpapatupad ng ating batas. May question pa po? Okay. I-asek mo ka naman po parang after po nung sa death na na Brocaka. Parang sinabi niyo po na mas i-guide pa ninyo si Drew sa sa circumstance na to. Ano ba yung binigay ninyong guidance kay Drew? Parang meron bang ni-refer niya ba muna sa iyon o hindi mo na rin po alam na may ganun pa lang po si Drew? Hindi ko alam na may ganong post si Drew. At sinabi ko nga po, bilang kaibigan niya ay gagabayan ko siya. At nung nakita ko nga sa Twitter na biglang iimbestigahan ng araw yung post ni Drew ng NCRPO, ay tinanong ko si Drew kung ano ba itong na-post niya. So, nabasa ko nga po at ang sabi niya, expression niya yun ng kanyang takot para sa sarili niya at sa mga kaibigan na pupunta doon. Kaya niya nasabing mag-ingat. At kaya nga po, itinulog ko na po ito kaagad kay General Eliazar para po malaman kung may nalabag bang batas dito at para mabigyan linaw nga rin po, maging sa mga ibang social media users na mas maging maingat pa po sa pagpapost ng mga impormasyon. Para kay ASEC, no? Pero para sa inyo, personally, wala naman siyang ginawang mali. Kaya nga po tayo nandito para malaman po, since sinabi po ni General Eliazar na i-refer po ito sa piskalya, ay antayin po natin yung kanilang magiging desisyon po dyan. May question pa po ba? Sir, Dano Tingkungko from GMA7. Sir, yung kasi usually pag social media, di ba merong isang pinost, tapos it would get shared, it would get retweeted. Like, just to follow from Sam's question on cybercrime, in relation to cybercrime, in the event or if, in the hypothetical situation dahil hindi pa natin alam, you're still investigating, na may makitaan ng liability or responsibility, yung mga nag-share ba, yung mga nag-retweet, would they also have similar liability or equivalent liability dito? Well, basically, kung merong krimen na nangyari, may liability na yon. And according dito sa Republic Act 10195, which is yung Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012, kung ginamit ang ICT, meron siyang 1 degree higher ang penalty
at pwede mong isama yung kaso na yon. So, on that case, hypothetically, pwedeng gawin yon kung ma-prove na nagkaroon ng commission of crime dun sa ginagawa ng ating ibang netizen. Alam mo, gray area but it has to be investigated. Pero yun ang point natin eh. Ang social media is napakalaga sa atin sa pang-araw-araw ginagawa. Pero we should be responsible enough sa paggamit nito. Well, you can be in good faith in doing so. Pero yung nga pag-share ng mga informasyon, pagbigay ng warning. Pero kung ito ngayon ay lumalampas na doon sa limitasyon at it is violating appropriate laws, mananagot ka dyan. Kaya dapat laging tatandaan natin sa ating ginagawa, lalo na sa paggamit ng social media. Sir, just to clarify lang, kasi the original post is Drew's. So, di ba merong mga nag-share, merong mga nag-repost, merong mga nag-like. My question is, meron bang parallel liability yon if he is found liable? Well, ang pagiging problema kasi natin nun, you can just imagine kung i-share yan sa millions of di ba? So, realistically, can we file, can we check on this and file cases against this person? So, ito yung medyo unrealistic naman, di ba? Well, it has to be studied siguro to enhance or palakasin pa itong ating batas on cybercrime. But sa ngayon, yung pinagsimulan na lang natin muna ang titingnan natin para magbigay ng lesson sa iba at malaman ng iba kung anong dapat nating paglalagyan. So, maybe ganun lang yung muna yung sagot ko sa iyo. For ASEC Mocha, this happened kasi siguro one day after yung pag-file sa inyo ng complaints ombudsman dun sa Philippine Association for the Deaf. I understand, sorry, medyo mag-off-kilter na ako dito ha, pero I will have to ask you, kasi I understand merong apology, meron ding statement, baka meron po kayong komento tungkol po doon, because medyo magkatikit ito, we have to ask. Ano po, hindi pa nakakarating sa opisina ko yung reklamong isinampa sa ombudsman. Kapag nakarating na po yun sa aking opisina, saka po ko magbibigay na aking reaction. For Drew, baka meron kang additional komento tungkol dito? Because they elevated it. Ako naman, nag-public apology naman ako. Gusto ko lang maging consistent din na maging sincere ako. So, wala na akong sasabihin. Nag-public apology na ako. So, I'm sorry pa rin. Hindi pa rin nasasabihin ko. Salamat. Drew, babalik lang ako dun sa naging post. Kasi kanina, binabanggit ni General Eliazar na kapag merong ka nakuhang information on siguro to be specific dito sa situation na to yung bomb threat, dapat i-report sa authorities. So, and nabanggit mo kanina na pinag-iingat mo lang yung mga kaibigan mo, that's why you posted. Did you report yung information na nakuha mo that was the basis of the post sa mga kaibigan mong police, kahit PO1, your local police station? Did you do that or did you consider doing that? Sadly, hindi ko nasabi, hindi ko na-report. May we know why? Kasi nakafocus din kasi ako sa sa social media. So, mas inuna ko muna sila. Siguro na parang pag-ingatin. And wala din kasi akong kilala mga PO1. Yeah. So, normal na akong Pilipino na walang ka-connection. So, tsaka sobrang busy din. So, siguro. Tsaka hindi ko rin alam kung anong dapat kong gawin. Kasi ang dami naman ng nagpo-post, baka meron din iba dyan na lumapit na, mag-report na rin. So, inaya ako na lang. Salamat. Yes. Yes. Sir, pwedeng malaman lang ano yung basis ng pagpo-post mo or saan mo info nakuha at nag-post ka ng gano'n? Yes, ma'am. Madami naman na po akong September 8 pa lang po. Actually, madami na po akong may screenshot ng mga post pong gano'n. September 8 pa lang, tapos September 18, 19, madami pong mga posts na gano'n. So, yun po yung basis ko. So, ako din, na-alarm din po ako. Yun. Bianca Dava po from ABS-CBN. Kay Mr. Drew Olivar po. Yes. Sir, this happened,
do you feel sorry that this already happened? Do you want to say sorry, especially dun sa mga na-alarm or na-apektuhan po dito sa pinost ninyo? Kasi, siguro, sige, magsasorry ako kasi sasabihin po kasi nila na ako na naman, kapag nagsorry ako, inaamin ko talaga na baka ganun po yung sasabihin ng iba na kapag nagsorry ako, na talagang inamin ko na nagkamali ako, sinadya ako. Pero ito, magsasorry lang ako sa mga, kung may mga na-alarma naman po dyan, na parang iba yung pagkakaintindi ng sinabi ko, doon po ako magsasorry. So, sorry po. Wala na pong katanungan. Last na. Okay, last na po. Yes, sir. So you will insist your innocence sa kahit anong korte, no? Parang until the end, ilalaban niyo sa inyo. Oo naman po, sir. Salamat. Okay na. Siguro marami na itulong na. At ito naman may kliyento ating press briefing. So, unless meron pa mga parting message si Asek. Yun po, salamat po sa inyo sa pagpunta po dito. At bilang kaibigan po ni Drew, kaya ko po siya sinamahan ngayon. At gusto ko rin po ipakita sa ating mga kababayan na hindi po dapat katakutan ng ating kapulisan na ang kanilang tanggapan ay bukas. Tinanong ko nga po si General Eleazar kung halimbawa po ba ay merong ordinaryong tao na lalapit din at gusto magpaliwanag ay kung bukas din po ang kanilang tanggapan, at ang sabi niya ay oo. Kaya po, ito rin po ipagpapakita po sa ating mga kababayan na wag po tayong matakot po sa ating kapulisan, sa PNP po. Yes, maraming salamat sa inyo. Actually, gaya ng banggit ni Asik Mocha, pag meron po, lagi pupunta sa akin dyan, mga ordinaryong tao, pero pag pinatawag ko mga kayo, hindi ba kayo pupunta pag di nyo kilala, di ba? Kaya nandito kayo dahil controversial yung mga ito and accepted yun. Pero you can always check na kahit sino lumapit sa atin, kahit through text message o iba pa, ay handa ang ating kapulisan para sila ay ating paglingkuran. Ito po, may this serve as a lesson to others. Itong nangyaring ito kay Drew na andito ngayon. At ulitin natin, lagi natin na for the past 2 years or so, since nung the President has declared na magkaroon tayo ng state of lawlessness or state of emergency, ang dami namin nare-receive ng mga bomb threat. Lahat yun ina-action na namin. Hindi namin binibigyan ng less preference. Pinupuntahan namin pero well, salamat sa Diyos at hindi naman totoo. The point is, we are wasting time, energy, and resources of the government in doing so. At nananawagan tayo sa ating mga kababayan na kung kayo po ay walang magawang mabuti para sa ating bansa, ay huwag kayong maging perwisyo, maging kayong responsible. At sa paggamit po ng social media, just like what sa nangyari dito, kung meron kayong mga impormasyon na sa tingin nyo ay gusto nyo maitulong, pero pag isinare nyo ay mag-create ng takot sa iba, idiretso nyo po sa aming otoridad bago po ito i-share sa cyberspace at ito ay pwede mag-cause ng alarm sa ating netizen. Ito po ay aming imbestigahan at we will be preparing appropriate charges before the city prosecutor after we gather all the documents or piece of evidence na kailangan dito. Once again, kami po nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon. Thank you very much. Mabagdok tayo niya kapos niya. Mababos joke tayo niya na. Bawal lang po sa kanila. Ha? Bawal lang po. Kasi sa